The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, labas mo ang dimple mo nga, patingin. Good morning, Brad Ted. Morning, Jack. Morning, Pastor. Yan, asan Happy dimple? Monday. Asan May dimple dimple mo? ka ba? May dimple yan eh. Sa bandang Kuyukot. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Kayo talaga. Ikaw talaga. Jeff. Kuwang-kuwang. Talaga, Jack. Doon ako may dimple. Kuwang-kuwang niya eh. Tignan mo, pakinggan niyo mga kapatid. Secretary. Ikaw talaga. Wala akong dimple. Ladies and gentlemen, Ted Filon. Diyan ka na naman. Yun. Sige, so ito na po mga kapatid. Ito na naman po ang ating magandang balita para mas maganda po ang ating Lunes at sa buong linggong ito na paggawa. Ito po ang tema ngayon ni Brad Jeff Eliscopides. Brad, go ahead. Brad Ted at Jack, kahapon lang sa dinner, nakita ko Abelyar family. Fan na fan ng programa natin from Antipolo. So si Marbs and Kathy, kasama ang kanyang mga anak, Miko Ezekiel, Mikael Elijah, and Moana Ezra. Thank you so much for tuning in. Grabe yung bugso ng balita, Brad Ted. Linggo-linggo kahapon. Sunod-sunod ang aking notification sa mga TV network about nga sa pagkakahuli, sa mga pinaghahanap ng batas. Grabe talaga. Okay? Ang dami ko natutunan kay Brad Ted kanina. Meron palang pecuniary gain. Ayan, makinig lang po kayo kay Ted Filon dahil niyo makukuha ang bagong Meron pang isa, salita. altruistic. Kanina, tandaan nyo. Alam mo, Tia, hindi ko alam mga spelling nun eh. Kaya sabi ko kay Grace, pecuniary. Kunyari na lang, alam natin. Altruistic. Anyway. Pero Brad Ted, sususugan ko lang yung pecuniary mo. May magandang verse yan. Ang galing lang talaga ni Lord. Kagabi ko pa to ginawa, pero pasok na pasok pala dito sa verse natin. Okay? Alam nyo bang may nasusulat dyan sa mga pecuniary ni Brad Ted na yan? Ito po, sa Kawikaan 21:3. Ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa paghahandog. Ano koneksyon niya? Kukwento ko sa inyo. May kwento sa Biblia, si Haring Saul, inutusan ng Diyos, na lipulin lahat ng kalaban, yung mga Amalekites. Sobrang sama po ng mga tao na to. Sagad na po'y kasamaan nila. Nag-o-offer to ng mga bata para ialay sa Diyos-Diyosan nila, si Baal. Okay? Sobrang sama na to. Punong-puno na ang Diyos. So, inutusan ng Diyos na kalusin na talaga. Patayin lahat ng buhay, pati mga alagang hayop, tupa, baka, kambing, etc. However, itong si King Saul, hindi sinunod ng Diyos. Okay? Niligtas yung hari, si Agag, pati yung malulusog na hayop, kambing, baka, tupa, itinabi niya para sa pansariling kapakanan. Okay? And para po ma-justify yung paglabag niya sa Diyos, sabi pa niya, hindi, itong mga hayop na to, itong mga tupa na to, malulusog, kasi yung mga pangit, pinagpapatay nila, mga lumpo, ganyan. Itong mga malulusog, ihahandog ko sa Diyos ko. Pero deep inside, gusto lang niyang talagang gamitin sa pangsariling kapakanan. Ngunit walang natatago po sa Diyos. Kaya, lagi kong warning to sa mga nakikinig, although tulog pa yung karamihan, sabi ni Brad Ted, yung mga nagkakamal na mga illegal at immoral na pamamaraan, okay? Ititimbugin din po ni Lord. Walang kasalanan na hindi na-expose, okay? So, pinadala po ng si propetang Samuel para i-expose itong kabalastugan na itong si Haring Saul. Hindi ubra yung palusot ni Haring Saul. Okay? Sabi ni Haring Saul, kaya ko lang naman niligtas itong mga hayop kasi i-offer ko sa Gilgal sa Panginoon. Hindi po na tuwa ang Diyos dahil alam niya yung totoong intensyon. Ang consequence, fast forward, tinanggal na ni Lord sa lahi ni King Saul ang pagiging hari. Dapat yung anak niya, hanggang apo ng apo niya magiging hari. Kinat na sa kanya. Si King David na hindi niya kamag-anak ang sumunod na maging hari. Ang sabi po ng Diyos kay King Saul, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod sa Diyos ay mas mabuti kaysa sa paghahandog. Minsan po ganyan tayo. Lahat po tayo guilty dito. Minsan may gagawin kang kalokohan para ma-offset, magsisimba ka. Yung iba magdadaya sa tax, para ma-offset, magdo-donate sa mga, kung ano-anong mga organisasyon. Ang lalaki pa ng mga cheque niyan para malathala sa dyaryo and all. Gagawa ka ng kabalastugan, i-offset mo ng good works. Hindi po ubra yun. Kasi tinitingnan ng Diyos yung puso. Ano ba tingin natin si Lord, maluloko mo na
gagawa ka ng isang illegal at immoral, and then gagawa ka ng kabutihan, magdodonate ka ng simbahan and all, pero una-una, pampababa ng tax. Pangalawa, alam mong sa illegal na pamamaraan at para kahit papano maibsan yung guilt at yung konsensya mo. Hindi po obra sa Diyos yun. Obedience is better than sacrifice. Kung tayo po ay pwedeng mambribe ng judge, mambribe ng police, mambribe ng politiko, si Lord po hindi mo kayang i-bribe. Unang-una, pag-aari niya ang lahat. Hello. Wala siyang kailangan sa atin. Kung meron mang kailangan ng Diyos sa iyo, yung buong puso mong devotion sa Kanya. Yung buong puso mong pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Kaya po mag-ingat tayo sa mga gumagawa ng kabutihan para feeling natin, at least Lord, nagbigay ako ng ganito sa church, ng ikapo. Pero saan mo ba galing yon? Sa illegal at immoral na pamamaraan? Hindi natin maloloko ang Diyos. Kaya warning lang po ito, yung pagkinwari ni Brad Ted kanina. Ang paggawa ng matuwid, Kawikaan 21:3, at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa paghahandog. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po dahil ikaw ay righteous and just. You look at the heart more than the hands. Minsan dami namin ginagawa, nakawang gawa. Pero sa kaibuturan ng puso, gusto lang namin makabawas ng konsensya dahil sa mga pinaggagawa namin kabalastugan. So Lord, tulungan nyo kami, Lord, maging tama ang paggawa. Kahit walang sacrifice, kung meron namang obedience, yun ang mas better sa'yo. So Lord, dinadalangin namin na magkaroon kami ng wisdom sa mga ginagawa naming kabutihan, na ito ay mula sa pusong busilak at nag-overflow ng pagpapasalamat sa'yo. Hindi para pilipitin ang kamay mo para i-bless kami o pilipitin ang kamay mo para mabawasan ang aming konsensya sa mga mali naming gawa. Tulungan nyo kaming ituwid ang aming maling gawa upang maging kalugod-lugod sa'yo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa napakagandang mensahe na inhatid po sa amin ni Brad Jeff today. Lord, salamat po muli sa panahon na binibigay po ni Brad Jeff sa aming pong programa. Alagaan niyo po siya lagi, lalo na ang kanyang kalusugan, ganun din po ng kanyang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, salamat po sa araw na ito. Sa biyaya po sa araw na ito na amin pong tinatanggap para po kay Irene at sa kanyang pamilya. Mahal na Panginoon, kayo na pong bahala sa lahat ng mga taong bukal ang kalooban na maghatid po ng biyaya galing sa inyo sa aming pong programa tungo po sa mga taong nangangailangan. Kayo na pong bahala sa kanilang kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ganda ng ating tema, Brad Jeff, this week. At muli, maraming salamat sa iyo. Thank you very much. Okay, Brad? Mga Brad Ted, ako'y nagulat din dahil pasok na pasok. Kagabi pa yan nagawa yung image na yan. Pero sa mga naging discussion natin ngayon, pasok na pasok. Amen. Oo, talagang itong mga pangyayaring ito laging timing, no? Nasa perfect timing. Okay, in God's perfect time. Amen. Ayan. Okay, so Brad Jeff, we'll see you again tomorrow. Thank you very much. Brad Ted, may 3 lang may birthday ngayon na malapit sa akin. Gilbert Paed, ang aking pinsang si Jermaine Eliscopides, at ang aking kaibigan si Julian Coseteng. Maraming salamat sa inyong mga buhay. Naway pahabain pa ni Lord ang mga buhay nyo. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.